So, nag-Uber na lang kami going. Sarado yung escalator paakyat. Good morning guys! Hindi ko na natapos yung mga vlog ko the past few days. So, I'm very sorry naman. And then ngayon, mag-check out na kami dito sa Holiday Inn. And then, lilipat naman kami sa May City View Hotel. Bale, malapit siya sa May Mongkok. If dun nyo plan mag-spend ng last 2 days, ganyan, dito sa Hong Kong para makapag-shopping naman kayo sa Sneaker Street, I highly recommend that hotel kasi malapit na lang talaga siya. So, ito nga pala yung view namin. Ito na yung sa side ng Chungking Mansion. Ito kasi napuntang room sa amin eh. Hindi na kami nagpalipat. Pero yung iba sa May K11 nakaharap. Then, ito ulit yung bed namin. King size bed to. So, sobrang spacious niya. Kahit parang 3 tao kasya. Tapos, ayan. Nakaready na yung mga maleta ko. Buti na lang may mga patungang ganyan eh. Kasi ang hirap magbukas ng gamit. And then, ayan. Ito talaga yung favorite ko dito. Sobrang laki ng mirror nila. Oh. Kasya yung buong pamilya. Tapos, ayan. Dito ko na hinanger yung mga jacket ko para mabilis maghanap ng isusuot. Tapos, yung ibang gamit dito na rin napapatong. Ito, yan. Nako. May mga resibo ng mga pagkakagastusan. And then ito, ayan. Pagpasok niya, ganyan lang talaga siya. Pero yung ibang rooms, meron pa ditong parang sofa bed. So, ayan. Lipat bahay gang. Ano na? Ang yabang. Ang Gary lang kasi hindi tutulak ko. Super nice ng elevator dito kasi ang dami. Like, 6 yung elevators na meron sila. So, hindi naman ganun katagal yung waiting time. Nagsasakay kayo ng L. Ayan, may self-checkout kiosk na lang din sila. May ginamit ka bang plastic item? Like that? Yeah. Ayun, tatanong nila kung ginamit nila yung 1, 4, 3, 3. Ayan, sobrang nice dito kasi kailangan nyo lang ng... So, yung nakakatawa guys, hindi pala libre dito yung mga toothbrush. Napagbayad patuloy kami. Pwedeng tap nyo na lang to. Pwedeng GCash card. Bala, ito yung binayaran namin. Nasa 1,040.16. Hindi ako sure kung ito pala yung sa paggamit ng plastic or parang sa tax na yun dito sa hotel sa Hong Kong. Kasi itong kasama rin namin eh. Na-charge din sila ng same amount kahit wala silang ginamit sa room. So, most likely, ito yung tax na effective since January something. Basta ilalagay ko na lang dito sa video yung email na receive ko rin about that. So, nag-Uber na lang kami going to our next hotel kasi may mga dala na rin kaming maleta tsaka para mas mabilis kasi pupunta pa kaming City Gate. Guys, try nyo tong Mr. Softee. Pag nag-Hong Kong kayo, hindi nyo dapat ma-miss yung Mr. Softee na yan kasi super sarap ng ice cream. Hindi lang siya hype, promise. So, if you're wondering guys, ilan yung mag-fit in sa isang sedan dito sa Hong Kong, ayan. Katabi ko yung isang malaking luggage and then yung isa is nasa likod. And then, nasa harapan na lang siya and then ito yung driver. So, if 3 kayo, mag-fit in naman siya. Pero kung medyo madami kayong luggage, much better na piliin nyo na yung mga Alphard or yung mga SUV para sure na magkakasya kayo. Kasi if ganito mga sedan, medyo alangan siya.
So, itong paglilipatan nga pala namin is around Yaumate. So, sa may Yaumate station din siya malapit. And if you're wondering gano'n siya kalayo sa DST, 2 stops lang siya. So, hindi ka abot na ng sham-sham para pumunta sa DST, kung mag-iikot kayo doon. Ganun. And then, Mongkok, kaya na siyang lakarin from there. Dito na kami sa may city view. So, hoping maka-check-in na. Pero if not, diretso na kami sa Ngongping. So, ayan guys, sorry ang ingay. Pero nag-check-in na kami ngayon dito sa City View Hotel. Chinese New Year kasi kahapon. So, sana naririnig nyo ako. Wait. Ayan guys, naka-check-in na kami. Pero hindi pa naka-check-in kasi iniwan pa namin yung luggage namin kasi after 3 PM pa ready. So, babalikan na lang namin mamaya. So, ayan guys, naglalakad na kami pasakay ng MTR. Kaya ito rin yung napili naming hotel kasi very close lang niya sa MTR. Wala pang 5-minute walk. Nandun ka na. So, we'll be taking the Suwen 1 line and train going to Liking, and then from Liking lilipat naman kami ng line ulit going to Tungchung, and then labas na kayo sa gilid ng city gate. Nandun na yung escalator paakyat ng Ngongping. Mamaya ituturo ko sa inyo yung itsura ng sinasabi ko. Lalabasan nyo sa city gate and also lalakaran. So, if pupunta kayong City Gate or sa Ngongping, lagi nyo hanapin yung Liking kasi doon kayo tutumbukin, and then from Liking, going to Tungchung. Ayan guys, pagkababa nyo ng Liking dito sa red line kayo galing, di ba? Lilipat lang kayo dito sa line na to, going to Tungchung or Disneyland Resort line. Pagkababa nyo ng MTR, akyat lang kayo, tapos hanapin nyo lang tong labasan na to. Basta may mga signages naman going to Ngongping, so follow nyo lang yan. Paglabas nyo kasi dito, ayan, ito na yung City Gate Outlet, yung malaking building na yan na nakikita nyo. So, ang next na hanapin natin is yung escalator naman, paakyat ng Ngongping Cable Car. So, lakad lang kayo. Paglabas nyo doon, lakad lang kayo pag ganito. And then, makikita nyo yung sign going to Ngongping 360. Ayun, yung brown na yun. Sundan nyo lang yun. So, ito yung bus stop. Pag dumire-diretso lang kayo dito, ayun, makikita nyo na yung escalator paakyat ng Ngongping Cable Car. Ayan, unfortunately, sarado yung escalator paakyat dahil second day ng Lunar New Year here. So, ayan na yung pila, guys. Ayan yung disadvantage going on a holiday here in Hong Kong. Madaming tao kasi nga, mga wala silang pasok. So, gala-gala rin sila. Ayan, lakad lang tayo, guys. Sabi nila keep moving daw. Kasi may separate queuing line na ngayon dahil nga sobrang daming tao. Pero good thing meron tayong booking from Klook. So ito may kiosk sila na siscan ko daw yung QR. How many of you? 2. Come back after 90 minutes. Okay. Thank you. You may scan this QR code to know our latest call number. Don't wait here. No need to wait here. Okay. Wait at the shopping mall. We just go there. Yeah, here. Yung kagandahan, nag-book ako Klook kasi hindi na ako pipila ng ganyan kahaba. Waiting time is 90 minutes, so okay lang. Mag-ikot na lang kami dito sa City Gate. So, ayan guys, yung good thing is, hindi naman pinascan yung QR code. Binigyan lang kami nitong queuing number, then balik na lang daw kami after 90 minutes. And we don't have to line up dito. Stress.
since nakabili naman kami ng ticket via Klook, so pwede nyo gamitin yung promo code ko. Up to 5 times use yun. And then, mas cheaper din kasi. And then, for normal days, isa-scan nyo lang talaga yung QR code nyo para makapasok na kayo. You don't have to line up. Ayun na lang talaga yung ipapakita nyo pag sasakay kayo ng pink cable car. May round trip and then may round trip na yung crystal cabin or standard yung pabalik, ganyan. Or meron ding with snack. So, bahala kayo kung ano gusto nyo. I-check nyo na lang din yung listing on the Klook app. While waiting guys, mag-ikot na lang kami dito sa Citygate outlets kasi may 90 minutes pa naman kami. So, tingin-tingin lang dito. Balak talaga namin mag-Citygate kami. Then sabi namin parang kukulangin kasi kami ng oras. Kasi kailangan din namin bumalik sa TST. Since manonood kami ng fireworks later at 8 PM. So sabi namin, sa ibang araw na kaya kami mag-Citygate. Pero ayun, dinala kami ng tadhana here. Palusot. Ikot-ikot lang. So, ewan namin kung may ikot din namin to. Kasi medyo malawak din itong Citygate. And, mas okay if iisa-isahin mo rin talaga. So, ayan guys. Akala namin, hindi na kami mapapasukin. Nakalampas na yung number. Pwede palang ma-check dun sa QR code yung current number na tinatawag. Pero, bait naman sila para payagan kaming lumampas. Normally, dun kayo pipila if wala pa kayong na-purchase na ticket online. And then, separate kasi yung pila if meron na kayong gantong QR code na galing sa Klook booking nyo. So, mas mabilis siya kesa magwa-walk-in kayo dito. Pero, syempre sa ngayon, medyo pipila pa tayo ng konti kasi nga, second day ng Chinese New Year dito. So, madami talagang tao. Hindi natin may iwasan yung may pila. Pero at least, konti lang yung ipipila natin. Thank you. Guys, ayan nga lang, medyo matagal yung queuing is standard cabin lang. Kaya medyo mabilis kami kasi ang kinuha namin crystal plus standard. So, pwede yun. Crystal papunta, yung ganito yung floor, and then yung standard na lang pabalik. Sa nakita nyo, may naglalakad dun, no? Paakyat sila. Grabe, idol. You know? Dito, pero hindi na rin kami ganun magtatagal kasi galing na rin kami dito last year. So, para lang may iba kami experience na hindi ganun ka-foggy. Kasi sobrang lamig ng punta namin nung huli na as in, nandun na lang kami sa mga loob ng shops. Kasi hindi na rin kami nakagala sa loob. And then, umakyat pa at yata nila. Kasi nga, as in ang OA nung lamig nung time na yun. Parang mga Feb yung Feb nung nagpunta kami nun. So, ngayon buti na lang maaraw. Ito pala yung pila pabalik guys. So, good luck sa amin. Mukhang hindi na kami magtatagal masyado. So, dito nga pala sa village, may mga souvenir shops, may mga kainan and cafes. Pagpasok nyo pa lang, ito na yung bubungad. So, pwede kayo mag-stay dyan indoor if gusto lang nung mga iba nyong kasama na umupo. Ayan, may mga chairs. Pero syempre, mas maganda if bibili kayo. Nakakahiya naman yung tamang tambay lang. Tamang ikot lang kami dito sa Mounting Village. And then,
Hindi na rin kami magpupunta dito sa Pollen Monastery kasi parang medyo busy and crowded siya ngayon since Chinese New Year nga. So, lakad lang ng konti. And medyo mas malamig kasi dito sa taas ng Longping Village compare sa baba sa may city center. Hindi ko lang mapakita guys, pero ang kapal ng tao dito sa taas ng Longping Village. Medyo hingal. Ang kapal ng tao kasi nga holiday, ganyan. Pero ang daming Pinoy as in. Don't worry guys, normally naman hindi gantong kadami yung tao. Pero kasi holiday lang kaya ganyan na siksikan. And then pila rin sa pagsakay ng cable car. Pero pag normal days, ang katulad ng punta namin last year, halos walang tao. Bilang mo lang yung makikita mo dito. Ayan, pag diniretso mo, nandun lang sa likod yung Pollen Monastery. So, may event ngayon. Pwede kayong magsindi ng insenso. Ayan o, laking insenso. Ayan o. Ayan guys, dun kayo pwede bumili ng mga souvenir. May mga charm din. Tapos yun yung mga incense na malaki and then yung normal lang. Tapos dito yung mga nag-aalay. So may mga ganito rin pagkain dito sa taas. Ang hanap niyo ay mga chicken wings, fishball, corn. Oh, ano? Ayoko. Tabi. So finally guys, medyo natatanaw na natin yung dulo ng sakayan. After an hour din to kasi nga ang daming tao as in super. And then nakahati nga pala lagi yung line sa standard cabin dito kayo sa kaliwa and then sa crystal cabin naman yung sa kanan. So laging mas mabilis tong crystal cabin since mas mahal din naman talaga. Guys, nakababa na rin kami ng cable car and nakasakay din kami nung dilim na and sobrang lamig. Sobrang lamig dun sa standard cabin kasi may butas siya. Unlike dun sa crystal cabin na enclosed siya, hindi ka lalamigin. Pero kanina grabe. Pababa ang hangin-hangin tapos ito, parang nagsisisigaw. Parang sweater lang. Parang kinain ko yung sinabi ko. And then now, diretso na kami dun sa Sky 100 observation deck kasi dun na kayo manonood ng Chinese New Year fireworks. So, hindi na kami dadaan muna ng hotel. Mamaya na lang namin ayusin yung gamit. Pupunta sa hotel after na lang ng mga ganap. Hi guys! Hindi ko na ulit natuloy yung vlog ko kanina pero ang dami na naging kaganapan. Nakanood na kami ng Chinese New Year fireworks dun sa may Sky 100 observation deck. And then, kumain na rin kami sa Temple Street Night Market for our late dinner. Tapos ito, naka-check-in na kami sa City View Hotel. Bali, i-room tour ko lang kayo na mabilisan pero yung whole hotel review would be uploaded na lang sa TikTok account ko and then sa Facebook page. So, pagpasok niyo pa lang, ang unang bubungad is itong bathroom nila na may bathtub and unfortunately wala pa ring bidet. Pero provided naman itong mga body wash, conditioner, shampoo, ganyan. And then itong magandang mirror nila kasi ang perfect ng lighting. Ayun, lagi hinahanap ko. And then wala nga lang silang provided na hygiene kit dito. Kailangan nyo pang bumaba sa lobby para mag-purchase. Yes, mag-purchase kasi hindi libre usually dito yung mga hygiene kit na ano. So, much better na magdala na lang kayo.
And then, ipakita ko lang yung bidet na dala namin. Nabili ko lang to sa Shopee, pero sobrang useful niya as a kuripot din. Kasi ang mahal nung ano eh, parang yung may battery ba yun or something. Parang nasa ilang libo rin. Eh, ito magkano lang, wala pa siyang 200 pesos. Ilalagay ko na lang din yung link down below sa description box. And then, paglabas mo ng bathroom, ayan, nandito sa side na to is yung cabinet na may hanger, may safety deposit box, ayan, pandinis ng shoes, slippers, and then, may dalawang pillow pa dito sa taas na pwede nyong gamitin. Tapos, ayan, nag-stock. And then, itong kabila is parang coffee bar, ganyan. Tapos, dito kasi nakalagay yung mga painitan ng tubig, yung tasa nyo, mga tea, coffee. Tapos, ito, lalagyan ng tubig kasi pwede kayong mag-refill ng water nyo sa baba. Free naman yun. Tapos, ito yung ref nila. Ref na, I believe, walang laman. Ayan. Tapos, nandito yung full size body mirror nila. And then, ito. So, ito nga pala yung room namin. Bale, premier room siya na may king size bed. Ayan, sobrang bago pa niya. I believe ito yung bagong building nila. Tapos, connecting room din kasi ito eh. So, itong premier room nila, pwedeng connecting if family kayo na malaki. I-request nyo na lang siguro. Tapos, ito, may working desk. And then, may chair na ganyan. And then, yung view, bukas ko na lang siguro ipakita kasi dilim na rin. Pero, ayan. Malapit lang to sa Mongkok. Pwede nyo nga lakarin or mag-train kayo tapos isang stop lang. And ang nakakatawa kanina, guys, kwento ko lang yung first room namin, hindi talaga ito. Diba? Kung makita nyo, super nice naman, malawak. As in, malawak. Parang compare dun sa Holiday Inn, parang hindi naman sila nagkakalayo. Pero itong unang room na napunta sa amin, grabe, parang medyo ang creepy. As in, lalagay ko dito yung photo, hindi sa OA ha. Yung photo or video, i-insert ko na lang dito. Tapos sabi ko, parang hindi ko kaya makatulog. As in, ang baba ng ceiling, siguro, lampas lang ng konti. Kung napatangkad-tangkad ako or maging 6-footer siguro ko. Siguro kasing taas ko na yung kisame. So, ang ginawa ko, bumaba kami sa front desk. Tapos sabi ko doon sa nasa front desk, if pwede bang magpa-request ako ng bagong room kasi allergic ako sa dust mites. Which is, totoo naman eh. Allergic ako sa gabok. So, sabi ko kung pwede bang magpa-transfer na lang kami sa other room. So, ang ending, nagdagdag na lang ako ng 2,000 pesos para matransfer nila kami dito sa bagong building. Kasi sabi ko, parang iba yung room na napunta sa amin nung una compared dun sa mga nakikita ko online, dun sa mga hotel reviews. Kaya, tinanong ko na rin sa kanya, sabi ko, anong room tong nakikita ko sa online? Pwede bang doon na lang ako mapalipat? Tapos yun, nag-add na nga lang ako ng mga 2,000 pesos. Kasama na rin yung hotel tax. Good morning, guys. Pakita ko lang yung view nitong room namin. Ayan. Dun sa banda dun yung Victoria Harbor. Medyo takip lang nitong mga puno. Pero ayan. Good morning, Hong Kong.